Ngayon ko lang narinig at nalaman na hindi pala guaranteed na magkakaroon ka ng seats o upuan sa loob ng eroplano kahit meron ka ng ticket. At hindi rin guaranteed at hindi rin sigurado na makakalipad ka sa oras ng flight mo kahit nakapag-book ka na at nakabayad ka na. At ayon pa dito sa video, sinabi umano ng Cebu Pacific na legal umano tumanggap pa ng booking kahit overbook na ang isang flight or puno na ang slots ng mga upuan sa eroplano. So, nagkaroon tayo ng problema. So, papunta dati kami ng makina Moto Expo sa Cebu. Ang sabi lang sa amin, hindi daw ba kami nag-check-in 24 hours before? Sabi ko, hindi, ngayon pala kami mag-check-in. Since hindi naman kami nag-book, so sabi sa amin, puno na raw yung upuan. So, hindi raw porket may ticket kami ng flight ng 5J587 na Cebu Pacific, Manila, papunta sa Cebu, guaranteed na yung seat nun. So, kahit bayad daw yun, hindi daw guaranteed yung seat nun since parang first come, first serve pagka nag-check-in ka. Guys, ito yung parang boarding pass namin na temporary. So, chance passenger kami. So, nagkaroon tayo ng problema. So, papunta dati kami ng makina Moto Expo sa Cebu. So, ngayon guys is August 16. Time check is 5 o'clock na umaga. So, ang flight natin is 6:05 pa. Sobrang tagal pa. So, dumating tayo dito 4 a.m. sa airport. Sakto lang yung dating namin na 4 a.m. So, nakapila lang kami doon. Ang haba ng pila. So, sabi nila, kailangan namin mag-document check doon sa isang counter. So, nung kami na, ang sabi lang sa amin, hindi daw ba kami nag-check-in 24 hours before? Sabi ko, hindi, ngayon pala kami mag-check-in. Since hindi naman kami nag-book, so sabi sa amin, puno na raw yung upuan. So hindi raw porket may ticket kami ng flight ng 5J587 na Cebu Pacific, Manila, papunta sa Cebu, guaranteed na yung seat nun. So kahit bayad daw yun, hindi daw guaranteed yung seat nun since parang first come, first serve pagka nag-check-in ka. So katulad kami, 2 hours before nag-check-in kami at puno na, wala na kaming pag-asa makasakay doon. Ang pwedeng namin gawin, may naka-check-in na raw na 179 na person. So pag meron daw hindi sumipot, pwede kami sumakay. So dito kami ngayon sa boarding gate na. Pero ang oras pa lang ngayon is 5 o'clock pa lang. Mamaya pa lang yung Iloilo pa nga to So hindi pa open yung boarding gate. Nandito na kami. Kaya lang, hindi na raw kaming pwedeng sumakay kung nandito lahat nung nag-check-in. So kung merong naka-check-in na hindi pumunta yun, makakasakay daw kami. So isang chance pa namin, kung sakaling hindi kami makakasakay, may next flight sila, 1:30 p.m. ata. So 1:30 p.m. Ang biyahe nito is 1 hour and 35 minutes. So kung 1:30 p.m. darating kami doon 3 p.m. Siyempre galing airport, pupunta pa kami sa event kung saan yung makina. So kung palagay mo na 1 hour yun, tsaka paglabas mo. So dadating kami sa event mga 4 or 5. Ano pa abutan namin doon, di ba? So useless na pumunta kami doon. Yung ticket pala namin guys, ang nag-book nito is si Gulf Philippines para magpunta sa booth nila sa makina sa Cebu. So ang choice ko, ang sinabi ko, kung hindi kami makakaalis talaga ngayong 6 a.m., hindi na ako aalis, uwi na kami. So ang kinakataka ko lang, sinasabihan pa ako ng mga taga Cebu Pacific na legal daw yun. So sabi niya, gusto mo basahin ko sa iyo yung rules na pwede yun na magtanggap ng booking yung Cebu Pacific ng sobra sa booking. Allowed daw pala yun, yung tumanggap ng booking. So siguro kahit marami na nakabook doon, tatanggap pa rin sila. Hindi nila i-close na yung flight na yun kahit na nakabook na sila. Halimbawa 179 ang seat, kahit puno na yun, tatanggap pa rin sila ng booking. Tapos unahan na lang kung sino una mag-check-in. Parang gano'n ang system. So hindi ko lang mag-gets. Ngayon lang ako naka-experience ng gano'n sa tagal ko na nagpa-flight. So yun lang, nakakadala, no? Parang ayoko nang sumakay uli ng Cebu Pacific. So hindi pa rin boarding pero andito na kami. Pero wala na kami upuan. So chance passenger. Pantay natin guys. Guys, ito na yung 134B na flight ng papuntang Cebu. So boarding na guys. Pero chance passenger daw kami. So pag merong hindi sumipot na naka-check-in dyan, saka pa lang pwede sumakay. So bumili ka ng ticket mo sarili. Ang malupit pa dyan, kung hindi mo natutuloyan yung alis mo na yun, forfeited na raw yun. Pero ito yung ticket namin. 5J587 Manila, 6 ang alis papuntang Cebu. So yan. May ticket na kami ng July 28 pa. Chance passenger daw kami guys. Pag sir, wala na talagang seat Wala, kayo, hindi na naalis. i-refund po, okay lang sa inyo. So, hindi na namin kayo i-transfer sa next flight. I-refund na lang parehas. A few moments later. So guys, nakasakay na kami dito sa bus. So, nilagyan na kami ng seat number 24F tsaka 20E. Parang may mga hindi nakarating na nag-check-in. Kung ako tatanungin, once na may ticket ka, kahit sumakay ka man o hindi, bayad mo na yung seat diba? So, ba't kailangan mong mag-overbook, diba? Tapos, paunahan, mag-check-in kung sino yung makakasakay. So, sabi sa amin, pagdating daw doon, pababa daw muna yung mga tao. So, dito lang daw kami, check daw nila kung merong bakanting seat. Parang hindi pa rin sure. Pababaan na sila. Pababa muna sila. Tapos, bumaba isang staff doon sa airplane. Titingnan muna. Pagka may bakante, saka kami pwede pumasok. So, as of now, dito lang daw muna tayo.
kami pinasakay ng Cebu Pacific at halos himatayin si Kalbo nung na-overbook nga kami. Hindi alam ng airline kung anong pinagdaanan namin buong gabi. Alam nyo ba, wala pa kaming tulog dahil nga yan si Kalbo is nagsusukayan at nagtatae at sobrang sama nga ng pakiramdam niya. Buti na nga lang ay US shift ako at ang mga oras na sobrang sama ng pakiramdam niya ay gising na gising ako at nabantayan ko nga siya. Pinainom ko siya ng 2 loperamide tapos pinahira ng katengko. Habang binabantayan ko siya nagtatrabaho ako dahil marami din akong deliverables ng mga oras na yan. Wala na akong tulog-tulog dyan dahil after 2 hours ay nagpunta na rin kami sa airport. Actually binaon ko lang nga yung work ko dahil hindi pa tapos. Tapos malaman-laman na lang namin hindi pala kami makakalipad ngayon pauwi ng Samar. Okay lang naman, pero alam nyo ba, binigyan lang nila kami ng 3,000 tapos accommodation, pero half day lang yung accommodation ha. Then bahala na kami sa buhay namin kasi lilipad kami ng Tacloban instead direct flight papuntang Samar. Yung binayad po namin sa flight namin is 15,000 tapos nireimburse nila kami ng 6,000. Then after nun, lilipad kami ng Tacloban instead of direct flight sa Calbayog. Ang hirap nun kasi 4 or 5 oras kaming nasa land trip. At yung land trip naman po is hindi naman nila yan provided sa amin. Actually, sinundo pa kami ng pamilya ni Kalbo para makauwi kami ng Samar. So, Cebu Pacific, paki-explain naman ito dahil parang hindi naman makatarungan.